How to survive as an OFW and become financially independent. Hi! Kumusta kayo mga kapatid, mga sisters? My brother ba? Hi! Okay, dahil sa ako ay naatasan ng ating mahal na presidente, eto na naman tayo sa ating reporting, sa ating topic. Pasensya na kayo at ako'y gumawa na ng video dahil hindi ako pwede na mag-live dahil nandito ang mga amo. Maririnig nila ang aking boses. Shucks. Okay, hello, hi. Okay, so ang ating topic for today is how to survive as an OFW and become financially independent. So, let's recall kung ano ang nag-udyok sa atin para mag-abroad. Okay, kasali ka ba sa mga bata noon na tumingin sa langit, may nakitang eroplano, and then sinabing, balang araw sasakay din ako dyan. Okay, ako kasama ko doon. Kayo ba? Okay, so, o kaya ka umalis dahil broken hearted ka. Kailangan mong dumimot. Okay. So, maybe marami tayong mga dahilan kaya tayo nag-abroad. O kaya, the feels. Korea, here I am. I know, Hong Kong pala. Okay, so, anyway, I know na every one of us has a reason na kasama sa pagluwas natin ang salitang pagtulong sa pamilya natin. Malaki ang sahod. And syempre, iba ang environment natin. Okay, so, gising na. Kasi, hindi naman ganun talaga ang real feelings. So, first, you will leave your family. And then, you will stay with a stranger and the situation that you need to face. Okay, so, bilang OFW, marami tayong mga nai-experience. Kailangan natin ng mahabang pasensya. And then, may mga gabi na umiiyak tayo kasi nalulungkot, di ba? Hi, Pilipinas. Nasaan ka na? Okay, joke lang. Okay, so, marami tayong mamimiss na occasions and then nandyan pa yung iinggitin tayo sa mga pagkain na hindi na natin nakakain. And tapos, syempre may mga lakaran, tsaka yung may mga kamag-anak tayo na ikinakasal. Tapos, syempre, nandito tayo, hindi tayo kasali. So, pero ang buhay natin ngayon dito ay iba. So, one of our priority is to overcome the loneliness and survive the every situations that we need to face, like trials. Minsan nagkakasakit tayo pero walang nagki-care o kaya hindi man lang tayo makatulog ng magdamag. Tapos minsan kahit na nagkakasakit ka pero nagtatrabaho ka pa rin, 'di ba? OFW nga. So mahirap ang maging OFW. Pero para maging kapaki-pakinabang ang pag-stay natin dito, and then kung isa din kayo sa mga katulad ko na late bloomers na nag-isip na mag-ipon. Okay, so hindi naman huli ang lahat. Marami tayong pagkakataon pero wag sana umabot sa hindi na natin maisip mag-asawa. Okay. Anyway, so here are some guidelines that will help us to achieve our goal. So, first is make a plan by Rachel. Make a plan. Ano nga pang plano? Bago tayo pumunta dito sa abroad is meron na tayong mga plano
kung anong mangyayari, kung anong gusto nating mangyari pag naandito na tayo sa abroad. Makikitain natin kung paano natin siya igagastusin para sa atin, yung plano natin sa sarili natin at plano natin sa pamilya. Then, gaano nyo katagal gusto mag-stay dito sa abroad? Anong plano nyo? 5, 10, 15, 20 years? O baka naman senior na kayo, maglapit tayo mag-senior, nandito pa kayo. Huwag naman ganun. Habang bata pa is mag-ipon na tayo para sa future natin. Planuhin din natin mabuti pa yung mga magiging investment natin habang nandito pa tayo sa abroad. Habang kumikita pa tayo, gawin natin na yung pera natin is may napupuntahan talaga siya. Na pagdating ng panahon, ay sasigara. Pagdating ng panahon, is masasabi natin, ay, ito na yung kinita ko sa abroad. Ito na yung naipundar ko galing sa Hong Kong, made from Hong Kong. Like us, kung nakapagawa na tayo ng bahay natin, kapundar na tayo ng sariling sasakyan, may negosyo na din tayo. Kapag ganun, pwede na tayo mag-stay sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan pang makikuskus dito ng kubeta. Or kung nandyan ang amo, patago-tago lang tayo kung mag-cellphone. Or pag may CCTV, hindi mo alam kung saan ka susulok para lang makapag-cellphone. So, pag gano'n na meron na tayong naipunda, pwede na tayo sa Pilipinas. Hindi na tayo mangangamuhan. Ang sarap kaya na feeling na wala ka ng amon, na gagawa mo na lahat ng gusto mo. At the same time, kumikita ka. So, dapat yung investment mo is tuloy-tuloy lang yung magandang kita. Like, for now, dapat nakakapag-save tayo para sa future natin. Kumbaga, step by step, kung paano natin matutupad yung mga plano natin sa buhay. Like, plano nyo pa bang mag-asawa? Magkaroon ng sariling pamilya? Siyempre naman, dapat. Siyempre, kailangan din natin ng katuwang sa pagtanda natin. Para di meron tayong anak. Thank you. Camera action. Ito na tayo. Sa kabilang ibayo ng dagat ay tatawag tayo sa Pilipinas para sa kadiwa meeting. Ayan na, sinagot na. Hello, Dongsang. Mushimush, anyong, 안녕하세요. Uy, yan na. Kailangan communicate every day. Every day daw, not every day. Okay, bye. Okay, so, ang next ay create a budget. Okay, sabi, not because you're earning big now is that your expenses should also increase. Nag-level up. Okay, so we have a different way of handling our money, right? So some of us are good at handling and saving the money that we earn. And then, yung iba naman ay magaling gumastos gaya ko. Sino ang katulad ko na mahilig gumastos? Okay. Okay, pero syempre, part of life. Anyway, natututo din naman tayo na mag-save dito. Okay, so, minsan kulang pa yung sinasahod, deficit, sabi nga, dahil dumarami ang gastos. Sabi pagka malaki ang
sahod mo, malaki din yung gastusin mo. Kasi nagle-level up nga, bumibili na tayo ng mga bagay na hindi pa natin naa-achieve noon. Sinasama natin 'yun sa mga wants, hindi needs, 'di ba? Kaya minsan nagiging kulang yung sinasahod natin. Kaya dumarating yung point na nangungutang tayo. Okay. So, lalo na pagka ang tingin sa atin ay yung mga ang OFW ay mayaman o mayabang. Ah, marami ang pera. Kaya minsan may mga kamag-anak tayo na nangungumusta, pero ang kumusta pala ay pautang. Pero 'di ba, kailangan maging firm tayo. Kasi tayo yung naghihirap lalo na sa family natin. Although sometimes we want to give them everything, lang mangutang tayo 'pag kailangan. Pero kailangan i-consider natin yung situation na mag-isa tayo dito sa ibang bansa. Although minsan may mga tumutulong sa atin, marami tayong mahihingan ng tulong, pero hindi sa lahat ng pagkakataon kasi siyempre hindi naman tayo thick skin, di ba? Mahihiya din naman tayo. And then, siyempre, pagka nalulubog na tayo sa utang, uutang tayo tapos ibabayad, hindi pwede yung gano'n, di ba? Kailangan i-budget natin para hindi tayo mahirapan. And then, kung kinakailangan na ah, tayo ang mag-budget para sa kanila, is gawin natin. Kasi, hindi sila yung mahihirapan kundi tayo. Minsan kasi, pagka pinadala na natin, tapos tatawag sila na kulang yung pera, ganito, ganyan. So, kailangan nating magpadala ulit kahit na yung allowance na lang natin ay sagad-sagaran na. Hindi na natin makain yung gusto natin o kaya hindi natin mabili yung gusto natin dahil para sa kanila na lang. Ganun, di ba? So, kailangan matuto tayo na isama din sa part ng budget natin yung savings para hindi tayo tatanda dito sa Hong Kong, and then in the near future ay makapag-for good din tayo na hindi yung uugod-ugod na saka uuwi, 'di ba? Kailangan nating mag-budget. Isama natin sa part of life natin yung savings, i-budget natin. Okay, so yun din. Okay, so ang next ay do not get used to luxuries. Sabi nila, before you buy an expensive gift like gadgets and other material, make sure that you are fulfilling the basic needs. Ano yung basic needs natin? Siyempre, pagkain. Pagkain. Okay, so, and then yung, like, for sa mga kapatid natin, minsan may mga nag-aaral, di ba? Kailangan nating unahin yung mga yon. And tapos, syempre, savings ulit. Kailangan kasama na talaga sa part ng life natin ang savings. Minsan nga, dahil nandito na tayo sa ibang bansa, and then yung yung way of life din nila is iba compare sa nakagisnan natin na kung sa Pilipinas, sa baryo is simpleng buhay lang. Dito sa ibang bansa ay minsan pantay or let's say parang way din natin yung nag-level up, ano. Okay, so siyempre ayaw din naman natin na maging parang dala-dala pa rin natin yung way of life natin sa Pilipinas na parang baryotik, gano'n, 'di ba? So, pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mong
mabongga, 'di ba? Kailangan, hindi yung sobra doon sa sahod mo. Kailangan parang yung nakaapak ka pa rin sa lupa para, hindi tayo mahirapan. Parang ibinubuhos mo na lang doon sa pagbili ng mga bagay-bagay na pinapangarap mo ng ganito, ganyan. Pero 'di ba sa luxuries nga. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan mong, tipirin na lang yung sarili mo para lang masabi na, hindi ka na ano doon sa luxuries, 'di ba? Siyempre, 'pag kaya naman is go, basta hindi tayo mahihirapan. So, 'yun lang, and then make it sure na happy tayo, 'di ba? Okay, so ang last ay ang take care of yourself. Dahil tayo ang mostly na nagtatrabaho and then nagbibigay para sa kanila, para sa pangangailangan nila, kailangan din nating bigyan ng kaligayahan yung sarili natin. Like for example, taking a vacation. So, like, pag-ipunan natin ang Korea. Okay, so part part ng life natin yon kasi para maalagaan natin ang sarili natin, and siyempre, mentally healthy sabi nga 'di ba, siyempre pagka aanuhin ka, so, parang nare-refresh yung, utak mo, hindi na lang puro pagkuskus ang inaatupag natin, 'di ba? And then siyempre kailangan, physically fit din tayo. So, nag-e-exercise tayo tuwing umaga. And then kailangan more importantly ay ang mental health natin. So dahil mag-isa tayo is minsan, although minsan nakakatakot ang mag-open up sa ibang mga tao, pero ang pag-o-open up kasi is, nakaka-release ng stress, 'di ba? So, anyway kung nasabi natin is nasa kanila na 'yon kung ano, 'di ba? Kung pagsasabi nila, pero at least para sa atin is naging magaan ang pakiramdam natin and then nai-voice out natin kung ano yung, na gumugulo sa atin, and then kuha din tayo ng payo sa ibang mga tao, mga kaibigan, ganyan. Lalo na siyempre isama natin lagi ang panalangin para, ah, lagi tayong gagabayan ng Ama, tapos, maging happy tayo dito sa abroad kahit na malayo sa pamilya is happy pa rin tayo para iwas wrinkles and then maging beauty pa rin tayo. Okay, so that's my topic for this month, and thank you for listening to us. Um, Consider din natin at thank you kay Rachel at kay Roma sa ating pagta-topic for today. Thank you, and ingat po kayo lahat.